We're really doing this. Your coffee's here. Hi guys, it's Pat. and Agnes, and this is Pat and Agnes Try to Vlog. Welcome to our video for today. So today we will be talking about our wedding in the States. Ilimit na natin dun ha. Ililimit na natin siya dun sa wedding sa States. Iba pa yung wedding celebration sa Pilipinas. So yun lang. Focus tayo. States. Focus. Okay. Okay, alright. Let's start. Before we start though, sa mga bagong dating sa channel, welcome guys. Kami ay isang queer couple who plays for a band called Ben and Ben Astig. Yeah, and we recently got married last November sa Los Angeles, and we're gonna talk about that today. Here we go. So the other day, nag-question and answer thing na naman ako sa Instagram regarding yung mga wedding, questions about our wedding, how we were able to execute it. So we're gonna be answering those questions today. Part 1, planning. Thank you kay Pat sa paggawa ng aking kape for today. Okay, game, start. So, tanong ni Kai Pablo, story time naman po ng wedding preparation mga ma. Pag-uusapan natin naman siya in general today. Pero basically, nag-decide kami to get married in the States roughly 1 month before our flight to the States. Kasi we've been talking about it for a while na eh. We've been talking about it since mga July, na parang, uy, magte-10 years na tayo. Baka naman pwede sa atin pwede tayong mag-commitment ceremony sa February 16, our 10th anniversary mismo. And we even consulted our parents, okay din sila sa idea na yun. But after several discussions, we decided na yung best option for us was to get married in the States. Yun, next question. How long did you plan your wedding? What's the best and worst part about the prep? So, sinabi nga ni Pat, it's just 1 month, the whole preparation. 1 month yung planning namin before kami lumipad ng tour. Yung first stop kasi namin was mga Canada cities. So, we had like roughly 3 weeks naman. So, all in all, parang 1 month and 3 weeks. Pero yung 3 weeks na yun, busy na kami sa tour. So, hindi ko siya masyadong kinoconsider as a prep. Kasi nga medyo dapat lock in na lahat. The venue should be booked na ng maaga. So, yung best part I think ay dahil intimate yung wedding. Mas madali siyang iplano for us. So, sure kami na 50 lang yung gusto namin na pumuntang guest. So, sino yung mga pwedeng i-invite within that 50, yung closest friends na nandun na sa LA or kasama namin sa tour. Worst part about the preparation? I would say it's also, like, one of the biggest challenges talaga in planning the wedding was finding a venue. Deciding the venue was our biggest headache eh. Yeah, kasi tali kami sa schedule ng band. Kasi nga gusto naming makatipid. So, dahil ito yung schedule ng tour, tas sure kami na gusto namin sa LA magpakasal kasi nandun yung family ni Pat. May mga tito-tita siya, yung lala niya also lives there. So, parang LA tayo. So, nung nakasana yung tour leg namin sa LA, tsaka pa lang kami nag-check ng, okay, ito yung date, ano yung available na mga places na nag-host ng wedding. Hindi. So, our options were day before or day after our show sa LA. Ang dami naming mga tinanong ng mga tao. Like, we asked si Tita Val, yung isa sa mga manager namin sa band, and we also asked our friends, Si Jess and Nika. Yeah, our friends Jess and Nika, who also got married sa Sydney naman, kung ano ba yung best option. Sabi nila na yung pinaka-hassle na araw is the day before the wedding. So, ideally, wala kang ganap talaga at all the day before the wedding para makapag last minute bili ka na kung ano-ano. So, I think yung worst but also the best part is tali yung schedule natin sa band. Kasi, dahil din, ang dami nating natipid. Tapos, everybody na gusto namin i-invite, our closest friends, is the band. So, pasok na, free talaga sila that day, di ba? So, Matic best and 25. worst. Matic 25 people sa guest list. Kalahati agad nung guest namin. Okay na yan, di na magagalaw po yung number na yan. Nice. Ilan ba yung pamilya mo? Next question. How did you settle on deciding regarding wedding stuff? What to put, include, etc.? Okay, alam nyo, kapag defined yung budget nyo, Madi-define ang lahat. Madi-define ang lahat talaga. So parang what everybody's saying nga na parang it's just one day. You should be preparing for the marriage, not the wedding day. Yeah, But actually, yung pang-balance naman nun, once ka lang din naman ikakasal. So as much as gusto namin na simple lang siya,
gusto din namin it's something simple but also memorable for us. Simple, memorable, maganda. When we were deciding, parang most of the things na pwede sanang hindi na hassle for us. We were touring. I mean, the parang focus for that lipad namin is to do the tour with the band. Kaya naging final yung event place namin na nandun sa The Garland. Kasi they're one stop na sila. So, they have a beautiful garden na pwede na din dun yung ceremony and yung reception. Kasi yung ibang mga places, magkaiba pala yun, yung ceremony reception. So, meron silang system, pati yung reception, sila na lahat, so all-in siya, na when you pay this, sila na yung bahala. When we were like really deciding, gusto ko yung hindi tayo ma-hassle masyado, wala tayo masyado i-contact na, asan na po yung chair? Missing po yung mga, in English pala, where's the chair? Where's the chair? Where's the table? Oh my gosh, you guys, why is like that? Yeah, ganyan. So, parang I think yung deciding factor sa amin ay, anong place yung kaya magbigay ng lahat. Since, wala din naman kaming wedding organizer. We organized everything from here. So, may time difference pa, so we would call yung people from Garland. Gusto lang naman namin i-include is what is natural sa amin. Like, pero yung kagandahan sa States, you are free to choose kung ano yung gusto mo lang ilagay din eh. Like, even yung kung gusto mo may flower person, hindi siya flower girl, may flower person or may parang ring bearer, it's also an option. Kung gusto mong maglakad with your parents, or kung gusto mo ding maglakad mag-isa. As in, lahat yan, it's free ka kung mag-decide. Wala siyang anything. So we really just included kung ano yung feeling naming natural for us. What was your first decision in planning this wedding? Like, where did you start? Dinecide na talaga namin kasi ito yung may time constraint talaga, yung sing-sing tsaka yung dresses. Di ba si For the Pastor? venue. Siya yung Si Pastor din. pinakauna, ano ba? Siya ba? Ay, oo nga, siya nga. Rewind. O, ikaw magkwento nun. Okay, sige. On the day we got our US visas, the night before our visa appointment, pinag-usapan na namin ni Agnes na, alam mo, ba't hindi na lang natin siya ituloy sa States? Total, may family naman ako doon, and then it's legal there and everything. Kinukwento ko siya the next day sa banda. Kinukwento ko over breakfast na parang, uy guys, mukhang itutuloy na namin ni Agnes yung kasal namin sa States. Hahanap na lang kami ng courthouse na maganda para doon kami. And then mamaya-maya sabi ni Andrew sa akin, my tito sa pastor who officiates same-sex weddings. So he's a pastor of the United Methodist Church. You. Hi kay Pastor Idiel. Hi, Pastor Adel. Tapos we met Thank you. We are with so him. grateful. We met him after like a few days through Parang Zoom. 2 days nga lang eh. Yeah, tapos sabi niya, kung free daw kayo, kausapin kayo ni Tito. Tapos parang okay, sige, kausapin. Kasi parang gusto namin may connection din naman sa pastor. And then, ayun, nagkaroon kami ng marriage counseling. Tapos yun, parang yung pinakamagandang question niya is, why do you wanna get married religiously? Tapos parang yung pinakamaganda din na nadulot nung call na yun was, si Pat, naiyak siya. Yeah, kasi okay, fine. So I've always been on the fence dito sa whole religious thing. Like me as a queer woman in a very religious country, like it's always been one of my internal conflicts. Ganyan. Did you take each other's last names po? No, di namin tinake yung mga last names namin. So, we're still Agnes Rioma. And And I'm still Patricia Lasate. para lang convenient when we go back to the Philippines and sa mga other countries na hindi pa din siya legal. Sayo namin yung parang that heartache na nabalitaan nga namin from friends na para siyang may dalawa kang identity. Kasi nga parang pag nandun ka sa cities or like countries na legal siya, you can be this person pero illegal siya bigla pag nasa ibang country ka. Para lang hindi namin siya maranasan. We just went with our Yeah, tsaka para malinis. And hopefully naman in this lifetime, magkaroon na ng same-sex union dito sa Pilipinas. So, if ever that happens and may chance for us to change our last names, maybe. We would, Yeah, pero yeah. hindi pa namin napag-uusapan kung kaninong last name yung iti-take. Wait lang, no. Let's go Pilipinas. Galingan natin bumoto. Baka 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 naman in this lifetime. Alam mo, kahit 60 na ako, G. Was it originally gonna be in Cali or may naisip kayong ibang cities? Yes, Cali, kasi ito yung last stop namin sa tour and marami kaming family and friends na nandun. What's the thought process on the wedding date? Kung kailan nasa LA yung band. Actually, yun.
Pero hindi natin na-realize na 16 siya until nakasana yung dito na may parang light bulb moment na, 16, ayun din yung anniversary natin originally. Oo. So, parang na destiny. Like, 16 is our Angel number? Lucky number? ano yung angel? Sabihin ko magic number. Magic number? Sige, something like that. Angel number. Cute Oo. yung angel. There are two questions here, pero medyo same sila. Basically, tinatanong nila kung spontaneous ba yung decision natin to get married. Like, did we decide during the autumn tour or before? So, yan nga, sabi nga namin, before. Yeah, like 2 years din naman na tayong Nag-iipon, preparing. tsaka engaged. Mm-mm. So, we were just really waiting for the right time. Oo. Tapos nung dumating na yung right time, okay na yung ipon, let's go. Parang yung aldab sa tamang panahon. Tamang panahon. Okay. Gaano kadaming disagreements ang kinailangan yung isettle while planning the wedding? Yung place? No, not the place. How much we were willing to spend. Ano siya Ako ba yung tipid? Ikaw yung sobrang tipid mode. Ako yung parang, pinag-ipunan natin to. Ito yung in-expect natin na budget. Nakalimutan Ito ko kasi din. na meron tayong dollar account. Pag may mga gigs kami na dollars yung bigay na sweldo, TF, di namin siya ginagalaw. Oo. Parang- So, all of our TF and even allowance, doon namin siya pag nilalagay may sa mga account na yun. allowance nga. So, there was this one time na si Agnes, parang bigla lang Problemado siya talaga ako. Sabi ko, mahal na nito, saan natin kukunin? problemado siya. Like, nag-shutdown siya. After, like, we were just talking, tapos mamaya-maya, wait lang, Pat. Tapos pumunta na siya sa kwarto, tapos nagpapanik na siya. Sabi ko, This is not me. Hindi ako yung gumagastos ng ganito kalaki in one day. I had to remind her na, girl, pinag-ipunan natin to. 2 years natin itong pinag-ipunan. And we knew na magiging expensive siya. And we already even set a budget for it. We knew na maging expensive siya kasi dollars. Hindi lang ako kasi talaga, kuripot ako. Pero pag may bibiling something, gusto ko naman, ironic, like, kung di pa kailangang bumili, huwag talaga. Pero kung bibili na tayo, gusto ko yung pinaka-quality para matagal pa bago bumili. So, Kasi ikaw naman yung gets baliktad. ko. As in, bili tayo. Sige, yung damit, okay lang, mura lang yan. Tapos pag naging bacon na yung mga dito, sige, bili ulit tayo. Bakit kasi binili mo yung mga mura, ganyan. Anyway, Grabe yung pag-expose. Basta yun, finances. finances. Okay, G, next. How did you handle the stresses and pressures during the planning stage? Okay, TBH, nung period na to, hindi ako masyado nakakatulog ng maayos. Pero kasi excited ka. Yeah, excited ako but also very anxious kasi yun nga, wala pa kami na-decide na venue, yung menu hindi pa namin napaplano, sino gagawa ng ganito, ng ganyan, putting it all together. Hindi talaga ako nakakatulog. Pero excited din ako. Ikaw kasi, gusto mo siyang tapos na agad-agad. Yeah, that's my Para that's my nung nag-decide personality. kami na, sige, let's do the wedding na gusto ni Pat in 3 days, planchado na lahat. Pero alam ko hindi siya magiging ganun. So parang, di pa tayo nakakapili ng venue, ng ganyan. So parang isip ko, chill lang kasi para magagawa din naman natin yan. Yeah, so basically trust the process. And trust the process and trust each other. So like, nung nagkakaroon ng panic mode si Agnes nung time na yun, I just had to be patient also and remind her na, you know what, we got this. Tapos pag ikaw naman, Pag ako naman, ganun din naman siya sa akin. sabi ko siya, ba't ka nagpapan? Hindi pa Pero helpful yung kapag sobrang tense na and you feel like this is all you've been doing, like all you've been doing is preparing for the wedding. Malaking bagay yung ingay naman. Malaking bagay yung nagtitake kayo ng break in between to play games or to even go out on a date. So, nung kalagitnaan ng wedding preps, inaya ko siya mag-random date kasi parang andun lang yung utak namin sa wedding planning na we're forgetting about our relationship. We're forgetting to nurture and take care of our relationship. Ganon. So, date nyo rin yung isa't isa. I think that's how we handled it. So, enjoy the process, kasama yung stress. Kasi hindi talaga mawawala yun eh. Tama. Next. Who took the lead in wedding planning decisions? Actually, masipat kasi dahil nga choleric siya, na-connect na niya lahat ng mga tao. Tapos usually, binibigay niya sa akin may mga na option. Pero ako kasi, my strength ay lahat ba ng mga racks na pwedeng i-turn ay na-turn na. So pag meron na siyang meron akong top 2 options, I'm gonna check ulit yung mga iba pang options kasi mamaya may mas maganda pa. Naiinis siya sa akin pag ganyan. Grabe kasi, tumatagal yung process. But I just wanna make sure na Tama we are naman. spending our money Oo, tama naman yun. on the best way. Yeah, so I feel like yun yung
good balance sa ating dalawa. Like, ako yung, sige, ito na yung option A, B, C. Tapos, kapag hindi sila nag-work, ikaw yung magaling maghanap ng mga D, E, F. Actually, generally, ano tayo? Patas. Yeah. I feel like, tingin ko Congrats. parehas naman tayo nag-take ng lead. Parang magkaiba lang ng strength. So like ako, magpipitch ako ng mga location, tapos bibigay ko sa kanya, maghanap siya ng better na katapat. Yun, gano'n lang. And then we just decide. How much na gastos nyo po sa wedding? Ito na. Less than 1 million pesos. Yeah. Hindi ko alam yung Ayaw standard mo ngayon sa ba ibigay yung Pilipinas. exact amount? Sige, 1, 2, 3, go. 750K. This is including the Paano? venue and the dresses. So this is food, venue, dresses. Pero, kasi di mo kinakount dito yung Rings. ticket, the rings. Oh, wala yung ticket ng Actually, parents ko. Actually, yeah, sige. Tamang answer yung lit. Oh my God. Wow! So, basta tabi tayo kinastos. Wait lang. Pero masaya kami, guys. Okay, Bakit di ba kami sige. tinatanong? Yung Ano ba gusto niyong gawin natin dito? Ano to, yung presyo na to, presyong masaya. Next question. But like, TBH, okay, i-justify ko lang. Like, i-explain ko lang. So, yun nga, yung 750K na to is the wedding venue, the food, the dresses. The flowers and decor during the wedding was gifted by my aunt. Tapos yung Tita hair... Mabel. Oh, thank you, Tita Mabel, if you're Love watching you this. po. Tapos yung hair and makeup namin, gift siya sa amin nung organizer namin. All things considered, it's pretty okay. Pero before kasi going ka sa US, Ah, alam ko, I yeah. computed it, tapos hindi siya ganyan kalaki. Yeah. Pero bumagsak din kasi yung Philippine peso because of the election. So, astig. Yeah, yung original cost natin was around 600. Yeah. Tapos Grabe, no? tumaas siya dahil sa election. Pero yun, presyong masaya. But, if you guys want to get married in the US, there are cheaper alternatives, promise. The reason why we went for a bigger wedding, bigger in a sense, is because, yun nga, Minsan lang tayo minsan nandun. lang tayo nandun, Tapos papakasal given tayo. na nandun din yung buong band. So, we want to like include the whole band and our families there, their parents. So, yeah, I mean, okay lang sa amin paggastusan siya kasi 10 years ago, hindi siya possible sa amin. And even like 5 years ago, parang sobrang hindi nga natin to naiisip na pwedeng mangyari, di ba? So, now that the dream is here, and dahil kaya naman natin siya kasi nga nakalimutan na namin yung account na yun. So, yun yung parang yung mood sa 2 years na yun, pag maglalagay kami ng money doon, medyo kinakalimutan na namin. So, hindi namin siya masyadong na-feel in a way. Pero, ayun nga, I mean, sa 2 years, naging habit kasi yung pag-iipon. So, yeah. Emotional naman ako doon, arte. Basta, okay. Pero ngayon na na-realize ko na mas malaki pala siya kasi ang dami nating naging free. This is the total amount before may nag-gift sa amin ng malaki. So, iba bawas pa to. Oh, madami pang nag-ano eh. I Ang daming tumulong kasi eh. Pero ito yung total amount, pero sobrang thankful kami sa lahat ng mga tita, tito, ninang, ninong, mga pumunta at nagbigay ng Yun yata yung mga sponsor. sponsor. Diba? Oo. Kasi hindi din namin alam kung nag-work ba yung sponsor sa like, same-sex wedding. So, hindi din kami nagsabi ng pwede po ba namin kayong maging ninong-ninang. Kasi in my head, the ninong-ninang is for mga like Catholic weddings nga. So, parang wala siyang ganun na formality. Pero those who really felt like they want to help us, as in, ang dami ding tumulong. Kaya pala ganun dito sa Pilipinas, no? Padamihan ng ninong-ninang. Kasi mahal pala talaga siya. Doon lang namin siya na-feel ng parang madami na nagsasabi na kailangan nyo ng help, tapos biglang may envelope or may something. Kilala niyo po kung sino kayo. We love you all. Grabe. Dream wedding came true because of you guys. Oo. Actually, yung fact pa lang na kinasal tayo, dream na yun eh. Parang naging bonus lang na sobrang ganda niya. Naging emotional ako. OA. Anyway, next question. Alright, next category. Wedding moments and married life. What was the best thing you kept as a souvenir at your wedding? By the way, I love you both. Love you din. Wait, kukunin ko. Ito yung sa akin. So, we got this keychain from the Garland. So, boutique hotel kasi talaga sila. So, nakalagay sa likod, let the good times roll. Hindi kasi tayo like sentimental sa things. Oh my God. Kalat nga Wait ng lang, mga souvenir mo dyan. Wait lang. So, ang ginawa namin kasi, instead of like bringing things home from the wedding, like diba yung iba, nag-uwi ng flowers from the wedding and pinapreserve nila or ginagawa nilang decoration sa bahay, naglagay kami ng mga disposable cameras per table. Tapos yung mga photos from those, yun yung naging souvenir na namin.
Tsaka yung mga letters ng mga tao. Okay, next. Galing kay Mabs Wonders. May funny moments or bloopers po nung wedding nyo? Actually, yung announcement na kasal na kami, napaaga siya eh. Dapat i-announce namin siya pag nakauwi na kami ng Pilipinas. But, right after the wedding, pagkasakay namin ng kotse going to somewhere else, sinabihan kami ni Andrew, Pat, huwag ka magugulat. Pero makikita mo din naman. Pero makikita mo rin naman. Nagpatulong sa akin si Tito Jess, dad ko, na mag-post sa Facebook. Kanina pa yung reception. So parang, hindi naman ako nagpo-phone nun kasi malam mo, kasal ko, di ba? Mag-cellphone ako. Pag open ko ng phone, hala na, yan na. Daming nakatag. Daming nakatag. Mention. Yeah, so sabi ko kay Congrats! Agnes, alam mo, feeling ko i-post na natin siya. Okay lang naman. Hi, Tita Jess. Yeah, I think yun na siguro yung pinaka-funny moment. Personal pocket moment ninyo during the wedding. Siguro sumasayaw tayo kay Tony. Na kung unang kumakanta si Tony, tas we were dancing. Wala, it felt lang na it's a normal day. Roller coaster siya na parang, shucks, kailangan mo siyang enjoyin kasi ito lang talaga tong day na to. It's one of a kind, vegan. Pero minsan may mga moments na parang, still a normal day and I'm just still with my best friend and I need to enjoy. Bakit naiyak ka na naman? So nice. What's your personal? Marami. Isa nga lang favorite nga. Hirap. Bakit ka umiiyak? It's the best day of my life. Yung reception talaga ang saya eh. Sa totoo lang, yung lahat ng pinsan ko nagiinom. Everyone was drinking. Everything about that day really is like a giant highlight. Like kung pwede ko i-highlighter yung buong araw na yun, i-highlighter ko siya. Sa akin yung mga cheers. Cheers tsaka yung pag-clink ng glasses. Yun talaga kasi parang nandun yung nanay ko, nagkikiss kami. Talaga ba? Close your eyes. Close your eyes na lang po kung hindi kayo comfy. Pero yeah, I think yun na yan for me. Ano po ang thought process at naging si Jam ang ring bearer and flower girl si Andrew? Hindi nga flower girl si Flower Andrew. boy nga? Flower person is the term na Flower- ginamit ni Pastor. Flower person. Yeah, kasi nag-message sa amin si Pastor 2 days before the wedding. So from the hotel kung saan kami ng buong band, lilipat kami sa The Garland ni Pat, kami lang. So, tumawag or nag-message ata si Pastor Adiel asking ano yung gusto niyong entourage? Sino gusto niyo entourage ba, niyo? Sabi pa niya, gusto niyo ba mauna yung flower girl or right before kayo? Tapos para kami, Sabi ko, Pastor, kailangan wala po po yun. kaming ganun. Isip lang namin kaming dalawa papasok. Tapos parang, it's really gonna be nice kung yung aisle ay puno ng flowers. So parang kami, parang narinig namin may flower person. Andrew. Parang bagay kay Andrew. Since sa persona niya yun eh. Kaya niya magsabay ng flowers with, Grace and elegance. yeah. Tapos, kasi parang yung ring bearer naman, dapat isa sa mga pinaka-trust mo na person na di may iwanan yung something. I mean, yung mga iba kasi naming bandmates, may kanya-kanya ng toka. Like si Tony sa photos, tapos si Pau and Mig sa songs. So, ayaw na namin silang pag-isipin pa ng tapos si Jam, alam ko sobrang trusted ko siya. How has the marriage changed your relationship so far? Wala na akong fear na iiwan mo ako, ganyan. Siyempre, I'll always do my best, right? Pero wala na yung feeling na, hala, baka anytime aalis siya or what if one of these days biglang mag-decide siya na aalis siya. True naman na sometimes kasal na nga, naghihiwalay pa, diba? I mean, that happens talaga. Pero at least now, I don't know, sa akin, feeling ko mas steady. I also feel like we unlocked a different level sa relationship natin. Para tayong nag-unlock ng secret level. Parang, shucks, may mas lalalim pa pala. Yung kasi question din niya sa akin ng mga like your family na parang bakit pa kayo magpapakasal ano na nga na may sarili na kayong house, parang basically technically mukha na din kayong kasal. Hindi lang talaga siya legal dito, so bakit pa? Pero I think yun nga yung feeling that day, having everyone around us celebrating with us, even the people na hindi nakasama sa US, our families who stayed up late ng mga 3 a.m. to watch the wedding online sa Facebook with everyone else. And then parang all our friends din who stayed up late, parang ang daming nag-celebrate with us sa day na yun. Parang yun yung pinaka na feel kong I'm supported by this big community na sobrang love ko. Wala, parang I think it helped me then as a queer
Kasi, di ba, para madami tayong mga ganyang doubts. Like, mahal ba ako ng family ko kasi bading ako, mga ganyan. Or like, pero nung day na yun, parang nawala yun lahat eh. Kasi they were here and they made sure na may feel ko yung love nila that day. Through the messages and lahat ng mga nangyari that they made me feel na love kami as a couple na mga taong to. Laking bagay kasi nung confirmation na yun. For the longest time kasi, it was just assumed na love nila kami. Pero dahil nandun sila sa araw na yun, parang, oh shucks, love talaga nila kami. Hindi na bibili. Oo. So, okay lang yung gastos na yun. Sige, let's go. Next question. Why did you two decide na gusto niya pa din magpakasal kahit di naman applicable sa PH? Medyo pasok sa sinabi natin kanina. So, yun nga, parang di kasi namin talaga alam. Lahat tayo, di natin alam kung kailan siya magiging available dito sa Pilipinas. And it's one of Pat's biggest dream. Ikaw talaga eh, di ba? As in, Ayaw mo? Oo nga, sabihin ko sa kanila na Okay, go. kasi nga ako naman yung background ko coming from a broken family. So medyo may mga doubts ako na may mga iba kinakasal pero eventually pwede din naman maghiwalay nga. May mga tao kasi talaga di ba na ganun na parang sobrang may dream sila of like getting married. Are you like that? Hindi naman ever since. Bata? Wala, nung nakilala lang kita, ganun. Kakaibabe. Tapos, How I view weddings kasi weddings and marriages, para siyang pag-double down sa commitment. Like, para siyang affirmation sa akin, sa partner ko na tayo na to hanggang mamatay. And I wanted the both of us to have that. I also wanted you to have that. Tsaka, para lang din sobrang alam mo na, you know, I'm dead serious about this. I'm dead serious about you. I want to make a good life with you. Ganun. So, for me, it was all about commitment. Yun. Sige. I mean, like, hindi siya applicable dito sa Philippines, but sometimes hindi naman kasi... siya about that. Madaming layers. I mean, Oo, kaya madaming merong- nuances yan eh. Kaya nga merong religious mga wedding and merong like civil marriage. Iba sila din ng function. And what we had was like more of a religious wedding. I mean, si civil sa US siya, yes, pero dito wala siyang visa, di ba? Yung feelings ng moment na yon, nung day na yon, yun yung wala talagang parang kapantay na okay lang ako to go through everything na hassle or like mga planning things. Dahil sa day na yon, like seeing you walk down the aisle with your dad and like seeing you hugging your mom na nandun si tita sa wedding natin, parang yun na yun. Hindi yan mabibili, Yeah. guys. ROI. Oo, okay na yan. Okay na yan. Next, how did you tell your parents na you're getting married? Tinawagan ko. Pero kasi, nagpaalam naman ako. Nagpaalam ako sa parents niya, nagpaalam ako sa parents ko. Yung parents niya, si tita, dahil nasa Baguio siya, nag-FB Messenger call kami. Si tito, kinita ko in person. Tapos, ako sa parents ko naman, ang ginawa ko kasi, minessage ko sila, tapos saka ako pumunta. Kasi meron akong tendency to choke kapag nandun ako mismo. So, ako, ang ginawa ko para masabi ko lahat, minessage ko muna, and then, nag-usap kami after in person. Ganon. So, that's basically how we told our parents. What was the most surprising part of planning a wedding? Na-surprise kami na ang dami palang gustong tumulong. And what we only need to do was to ask. Hindi ko alam, I think it's a gay thing na parang, I can do this on my own, kaya na namin to. Tapos may mag-ask na, ano pa yung kailangan nyo sa wedding? Kumusta na yung prep? Tapos magkakwento kami, tapos biglang, sige, ako na bahala dito, or ganyan-ganyan. Kasi everybody sa team, sobrang na-feel namin yun. Kahit hindi sila nagsabi like si Kuya Ronald and sila, yung buong boys, Ben and Ben crew, ang ask lang namin ay kung pwede ba nila i-set up and to make sure na okay yung sound system. Pero minan na din nila, tapos biglang nag-DJ na si Kuya R. Everybody was like doing their best to make the day comfortable and smooth for us. Wala, kaya doon kami na-surprise na even your titos and titas, sila yung tumutulong gumawa ng flowers. As in, na-feel namin na the whole day was a work of love. Para siyang community effort. Kaya din siguro, okay, day before the wedding, iyak ako ng iyak kasi parang, grabe, sobrang dami nagmamahal sa atin. Posible pala yun. You have to kwento your, flowers. Okay, sige.
background, di ba, kinakwento namin na at the very last minute lang namin nalaman na kailangan pala talaga ng flower person. And ano yung kailangan ng flower person, kundi flowers, di ba? At the very last minute, Agnes and I were wondering, shucks, saan tayo hahanap ng bulaklak? So, tinawagan ko yung tita ko kasi yung nag-sponsor ng flowers and ng decor for the wedding. Tapos sabi ko, tita, may mga extra flowers po ba kayo dyan? Yung pwede pang pang tapon flower lang. girl. Tapos sabi niya, ay, naku, sakto na yata to, ganyan. Mamaya-maya, may naririnig na ako na boses sa background. So, she was with my lola. Tapos, mamaya-maya, nung tapos na kami mag-usap ng tita ko, tinapat na niya yung cellphone niya sa lola ko. Sabi ng lola ko, ayaw niyo ba ng red? Ayaw niyo ba ng red? Sabi niya, ayaw niyo ba ng red? Tapos sabi ng tita ko, hindi mama, wala pa yun sa colors palette Oo, nila. wala sa color scheme nila yan. Sabi ko naman, alam mo, lola, grandma, wala naman kaming preference. Kung ano meron, pwede na siguro yan. Tapos sabi niya, alam mo kasi, bago mag-pandemic, nagtanim yung grandpa mo ng flowers dyan sa labas, ng roses. Sabi niya, nagtanim yung grandpa mo ng roses sa labas ng bahay. Tapos in bloom siya ngayon. Tapos sabi ko, ha? Tameme talaga ako for a while. So, lumabas kami, dala-dala nila yung phone. Tapos pagka, ayan, tignan mo. Lahat ng mga roses na red, as in, full bloom sila. Tapos si Grandpa Stan kasi, he died 3 years? Oo, during the pandemic. During pandemic. 2021. So, tapos we were thinking pa nga parang days before na paano ba natin i-honor and i-include din si Grandpa sa wedding na to. Tapos yun pala, may sariling plano si Grandpa Stan kasi yung flowers na tinanim ko, ako bahala sa inyo. Ayun. Kaya parang lahat kami, gabi. So we bought parang box for Andrew for the flower petals sa Isaboy. So pagdating namin on the day itself, hindi nagamit yung box na yun kasi kailangan ni Andrew ay suitcase. Sa sobrang dami ng flowers na dinala nila from Grandpa Stan's Rose Garden nga. Parang ganun kadami. Tapos uwi mo pa yun sa Pilipinas, di ba? Punong-puno pa yun. I mean, may mga petals pa yung Nakarating pa yun ng Pilipinas. Pero yun yung nag-trigger ng tuloy-tuloy na iyak ko on that day. Kasi parang grabe, love tayo ng mga tao na to. Pwede pala yun. Okay, next na. Masyado na ako madrama. Sorry. How did living together before marriage impact your wedding planning process? Wala, mas mabilis lang kami nakakapag-usap at nakakapag-decide kasi we were always together. So, living together din, medyo nasasan na tayo sa communication and like decision-making skills together. Yun nga yung parang nagiging make or break minsan yung wedding planning for some couples. Kasi nga, parang doon nila na-realize na, ganito pala mag-decide or magplano tong taong to. Tapos magkaiba pala kami ng mga views sa mga bagay-bagay, di ba? So, at least yun, out of the question na siya dahil gets na namin kung paano kami as people. Okay. So, hindi lang pala nag-a-apply sa mga straight couples tong tanong na to. Balak niyo po ba magka-baby? 1, 2, 3, go. No. Choice naman na talaga siya ngayon. Feeling ko kasi before, parang given siya parang pag mag-asawa kayo. Parang paramihan pa nga yata. Oo, parang kulang yung relationship mag-asawa, tapos walang baby, walang bata, parang nadja-judge. Pero ngayon, it's normal na din, di ba? Ang dami kong kilalang kasal na and okay lang sa kanila na hindi mag-anak. Especially sa atin kasi parang mas mahirap pa yung process. I know a lot of queer couples na gusto din magka-baby either through adoption or other ways. Parang mahirap din siya talaga. Like, sobrang choice mo dapat talaga siya. I think di lang namin siya feel ngayon. Like, we feel complete without having a kid. And besides, We have 2 fur kids. what did you feel before the wedding ceremony happened? Yun, ako, overwhelmed ako, sobra. Overwhelmed ako sa pagmamahal ng mga tao. And of course, like, my love for Agnes also. Pero first time ko kasi ma-feel na love kami ng mga tao na ganun eh. Natapos ko kasi yung vows ko habang nagme-makeup. So, parang nasa gitna ako ng panic and chill. May konting panic pero like, kaya to. Alam ko magiging smooth naman yung day na to. Mostly because, logistics and planning, Yeah? Yeah, pero malaking bagay kasi yung tinulungan kami ng road manager namin, si JP, to put everything all together. So, ang ginawa namin, nag-list kami ng ito yung program, ganito, ganyan, this is what's gonna happen, this is what time the food's gonna be served. Tapos binigay namin siya kay JP. Wala talaga kaming inalala on the day itself.
So, before the wedding, chill lang kami kasi dami nga tumutulong. Saya. Hi, parentals. My question po is, paano niyo po nasabi na para na talaga kayo sa isa't isa? Ako, hindi siya nangyari ng one day. Na-realize ko na lang na yun na hindi siya parang fireworks. Mas slow burning fire siya throughout the years na sure na ako talaga sa'yo. And like, I think kaya ko naman yung ugali nito. Grabe naman. I love you. Grabe ka Hindi naman na sa parang ano siya, hindi siya nagising na lang ako, tapos sinabi ko, may mga tao kasing ganun, di ba? Parang sabi na, may moment tinignan ko sa parang, gusto ko nang pakasalan. Kasi nga, I think then, wala din siya sa option ko for the longest time, yung magpakasal. Kasi hindi naman talaga din siya legal nga dito sa Pilipinas. Mas parang, yung mood is, I wanna be with this person, and I'm gonna work to be with you for a long time, hanggat kaya ko. Sa POV ko naman, it was during a random day na nagpapadentist ako. Tapos meron akong kinoconsult kay Agnes na bibilhin ko dapat for the dogs. Tapos pagkababa ko ng phone, na-realize ko na, parang ang weird eh. Kasi sobrang mundane talaga ng moment Pero na sabi yun. mo kasi, umalis kang mag-isa ng day na yun, sabi mo gusto mo mag-alone time. Oo. Hindi yun naalala ko kwento mo sa Ay, akin. yeah. Sabi ko gusto ko mag-alone time. Tapos even during yung alone time, parang gusto ko pa rin siya kasama. Na-realize ko lang during that day na parang gusto ko siyang pakasalan. Tapos parang hindi ko iniisip yung legal things, hindi ko iniisip yung parents ko, hindi ko iniisip yung kahit ano. Basta ang nagmamatter sa akin yung magpapakasal kami and yung gusto kong magkaroon ng deeper level of commitment para sa kanya. Last question na tayo. Ano po ang foundation ng 10 years relationship nyo given na yung faith? What more? Ako, friendship. Uy, ako din. Yun din bestie. Sabi ni Bestie. roommate ko pala. Alam mo yung with your friends, you can like be who you genuinely are. Ay, yung mga ganito. Like, pwede natin pagtawanan yung isa't isa. Or parang pag may mali, minsan kakantsawan ko po, labubo. Na parang may mga... No, parang tanga. Kasi dahil nandun na tayo sa okay lang na magkamali, tapos okay lang pagtawanan. Dahil we started nga talaga as best friend, I think. And we work on making that friendship strong din. Parang kahit anong mangyari, I feel na you got me and I got you. Ganun. Yeah. Friendship talaga. Because if you don't enjoy hanging out with your girlfriend or with your partner, I don't think you'll enjoy your life together. Diba? Your friendship has to be really solid. Kasi hindi naman sa lahat ng araw mafe-feel mo yung romantic love mo para sa partner mo. I mean, like, yes, nandun siya. Pero, hindi naman kayo araw-araw magde-date, diba? If you know what I mean. At the very least, friendship talaga. Pag solid yung friendship nyo, solid yung magiging marriage ninyo. Kasi with friendship comes trust and respect. Actually. I don't think naman mapafall out of love ako sa'yo. But like, if ever that happens, the respect will still be there because I'm your friend. Yeah. You're my friend. Yeah. Yun. Friendship! Besties! Okay. That concludes our Q&A for today. Sana nasagot namin ng maayos yung mga tanong nyo. See you ulit sa next Q&A. Sa mga nagbabalak magpakasal or sa mga iniisip nila kung option ba ito for them, sana may mga napulot kayo from this short kwentuhan. We enjoyed this. Thank you sa mga nag-ask ng questions para kaming bigla nagkaroon ng mini recollection. Oh my, parang feeling ko ngayon ko nga lang din siya na-process. Ngayon ko lang ulit siya iniyak. Alam mo ba yun? Love you. I love you. Ay. Bye! Thanks guys. Thank See you ulit guys for sa next na watching. vlog. If you enjoyed this, please subscribe. Meron kaming goal na magka 50k subscribers this year. Anyway, I think I'll remove that part. Okay Bye lang, guys. okay lang yun. Good night, good morning, good day to you Tapos all. stay still tayo for For the thumbnail. Yun na! Stay still for the thumbnail. Besties! Wait lang, stay still. Bestie! Bestie! Stay still nga! Kasi dapat mo nga siya. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3.